Pagsusulatan ng dalawang binibini na sina Urbana at Felisa. Isinulat ni Presbitero D. Modesto de Castro. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, ngayon ko tutupdin ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat ko. Noong sa mga panahong itong itinara ko sa syudad ay marami ang dumarating na bata na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra at ipinagbibilin na pagpilitang makatalastas ng 3 dakilang katungkulan ng bata na sinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasing gulang mo at ang iba'y humigit kumulang diyan ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kani-kanilang kabaitan o kabuhalhalan ng asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan ay nakahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina Kristiyana, na para bagang ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayaan, nasa kanilang edad 10 ay dapat nang maalaman ng bata, kaya hindi magawing lumuhod o di matutong umanyo ng nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay naglulupagi, sa pagsimbay nagpapalinga-linga, sa pagkain ay nagsasalaula, sa paglalaro'y nananampalasan sa kapwa-bata. Napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan na sukat sundin sa loob ng simbahan. Ngayon ipatutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babaeng nagsisipasok sa simbahan na lumalakad na di nagdarahan, nagpapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan ay nagpapalingap-lingap na aking tinitingnan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo ng nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O Felisa, napasaan kaya ang galang sa santong lugar? Napasaan kaya ang kanilang kahinhinan? Di yata't nilimutin na ng mga babaeng Kristiyano yaong utos ng simbahan, pakundangan sa mga angheles? Di yata't hanggang sa kumpisalay dadalhin ang kapanghasang di nagpipitagang itanyag ang mukha sa saserdote. May nakikita at makikipagngitian sa lalaking nanasok. Ano pa nga't 10 ng bahay ng Diyos ay ginagawang puok ng pagkakasala. Itong mga biling huli na ukol sa lalaki ay ipahayag mo kay Onesto na bunsutang kapatid. Pagbilinan mo siya na pagpasok sa simbahan ay huwag makipag-umpukan sa kapwa-bata nang huwag mabighani sa pagtatawanan. Sa 7:00 kami makasimba na ay kakain kami ng agahan, pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kanya-kanyang kasangkapan. Sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagsisiyasat at namulat sa kahusayan at kalinisan. 8:00, gagamit ang isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero at iba pang kasangkapan ukol sa pagsulat. Magdarasal ng sumandali bago umupo sa pag-aaral. Hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria at nang matutuhan ang pinag-aaralan. Mag-aaral hanggang 10:00, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit. At pag kumain ay iginagaya ko ang serbiyeta,
Nililinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain, ay pasa sa mesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kanya-kanyang luklukan. Magbebendisyon ng maestra sa kakanin. Kaming mga batay sumasagot ng kapindig na lahat. Ang kataway matuwid at iniaanyo sa lugal. Felisa kay Urbana mula sa Paumbong, Bulacan. Urbana, si Ernesto at ako'y nagpapasalamat sa iyo sa matataas na hatol na inilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang batang ito'y makita mo, Dising, ay malulugod kang di hamak at bawiwika mo na ang kanyang mahining asal ay kababati ng onesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa-bata, hindi mabuyo sa pakikipag-away at pangungusap na din katuwiran. Mawilihin sa pag-aaral at sa pananalangin. Pagka umagay mananaog sa halamanan, pipitas na sangang may mga bulaklak, pinagsasalit-salit ang iba't ibang kulay, pinag-aayos, ginagawang ramilyete, inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria. Isang asusena ang inuukol sa iyo, isang liriyo ang sa akin, at paghahayin sa reyna ng mga berhenes ay nilalangkapan ng 3 aba Ginoong Maria. Kung makapagkukumpisal na at saka makikinabang ang isip ko'y anghelito na kumakain ng tinapay ng mga angheles. At nakita ko na ang pag-ibig at puring sinasambitla ng kanyang inosenteng labi ay kinalulugta ng Diyos na sanggol na hari ng mga inosentes. Ipagpatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat at ng pakinabangan namin. Adios, Urbana, Felisa. Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, naisulat na sa iyo ang madlang kahatulan ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon isusunod ko ang nauukol sa sarili nating katawan. Sabihin mo kay Ernesto na bago masok sa eskwela ay maghihilamos muna. Suklaying maayos ang buhok at ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis. Ngunit ang kalinis ay huwag iuukol sa pagpapalalo. Huwag pahahabaing lubha ang buhok na parang tulisan, sapagkat ito ang kinagagawian ng masasamang tao. Ang kuko ay huwag pahahabain, sapagkat kung mahaba ay pinagkakahirati ng hikamot sa sugat. Sa anumang dumi ng katawan, nadurumhan ang kuko at nakaririmarim, lalong-lalo na sa pagkain. Bago mag-almusal ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro o sa iba kayang pinakamatanda sa bahay. Sa pagkain ay pamihasain mo sa pagbebendisyon muna at pagkatapos ay magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumhan ang kamay, mukha o damit ay maglinis muna bago pa sa eskwela. Huwag mong pababayaan na ang plana, materya, parsilya, o regla, papel, aklat at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dumis-dumisan. Kung makikipag-usap sa kapwa-tao ay huwag magpapakita ng kadunguan. Ang pangungusap ay tutuwinin, huwag hahaluan ng lamyos o lamig. Itong mga huling sulat ko sa iyo na may nauukol sa kalagayan mo at ang iba'y aral kay Ernesto ay ipinaunawa ko na di sa sariling isip hinango, kundi may sinipi sa mga kasulatan at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Doña Prudencia na aking maestra. At siyang sinusunod sa eskwela namin. Kaya ibig ko Dising na sa ating mga kamag-anak sa mga paaralan sa bayan at mga baryo ay magkaroon ng mga salin nito at pag-aralan ng mga bata. Ipatutuloy ko ang pagsasaysay ng mga kahatulan.
Si Honesto, bago pa sa eskwela ay pabibindisyonan muna kay ama at kay ina. Sa lansangan ay huwag makikialam sa mga pulong at away na madaraanan. Matuwid ang lakad, huwag ngingisi-ngisi, manglilibak sa kapwa-bata o lalapastangan sa mga matanda. At nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan sa mga magulang. Kung madaraan sa harap ng simbahan ay magpupugay at kung nalalapit sa pintuan ay yuyukid. Pagdating sa bahay ng maestra ay magpupugay, magbibigay ng magandang araw o magandang hapon, magdadasal na saglit. Sa malabis na kadunguan ng mga bata na kinakausap ng matanda o mahal kayang tao, ang marami ay kikimi-kimi at kikiling-kiling, hindi mabuksan ng bibig. Turuan mo, Felisa, si Honesto na huwag susundin ang ganoong asal. Ilagay ang loob sa kumakausap, sagutin ng mahusay at madali ang tanong at nang huwag kayamutan. Kung mangungusap ay tuwirin ng katawan, ayusin ang lagay. Ang pagsasalita naman ay susukatin. Huwag magpapalampas ng sabi. Umimpil kung kapanahunan at nang huwag pagsawaan. Kung nakikipag-usap sa matanda at sa bata, ay huwag magsabi ng hindi katotohanan, sapagkat ang kabulaanan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo. Ang pagsasalita ay sasayahan, ilagay sa ugali, itungtong sa guhit, huwag hahaluan ng kahambugan at baka mapara doon sa isa na nagsalitang hambog na sinagot ng kausap. Huwag magpamalas ng sabi at baka maparis doon sa isang palalo na sinagot ang kaharap. Hintay ka muna, kukuha ako ng gunting at gugupitin ko ang labis. Sa pakikipagharap ay mabuti ang nagmamasid sa kinakausap at kung makakita ng mabuting asal sa iba.